Uwi na tayo mga kaibigan. Hi sir. Ano pa? Teka, tabi ko lang, baka mawala. Tara, let's. Oops. Tapos na yung aming meeting ng kaibigan ko. Kaya ako'y uwi na at ako'y napapagod na. Tara, let's. Alam nyo, may pinuntahan akong isang Chinese store dito, malapit. So, parang ano siya, no? Parang Dali. So, may mga produkto siya na kamukhang kamukha ng mga sikat na produkto, pero iba yung pangalan. Tapos nagulat ako, yung blue na flavored water. Ina-expect ko, parang ano lang siya eh. Pero hindi blue yung nakatatak. Ina-expect ko na mas, na parang mga 40 pesos. Nagulat ako 70 pesos. Ang mahal. Ay, napagod ako ron. So, sana walang traffic. Nakapagod. Ay. Lagari tayo ngayon ah. Ito tayo. Kakaliwa tayo eh. Ang galing oh, nagtatayo sila ng bagong building. Giniba nila yung luma. Tapos ito, nagtatayo sila ng panibago. Galing ano? Kakaiba. Kaliwa na tayo. Oops. Kaliwa tayo. Para makauwi na. Sarado ko yung visor para di pumasok yung ano. Ayun, naabutan tayo ng ano, na stoplight. Nakita mo gano'ng kataas yung, yung mapayat na building na yun. Nakakatakot no. Parang ano, yung mo lang kung matibay eh. Pero sabi may mga ano yan, may mga spring sa ilalim para pag lumindol. Parang sinasabay niya lang yung ano, yug. Nakakati ilong ko. Ay nako, doon sa ano, sa Balaklava. Yung mga himulmul nung ano, umano sa ilong ko ng kate. Tara, sana wala traffic masyado para tayo makapagpahinga na. Gulat yung train dito, bigla na lang, train tuloy. Yung bus, bigla na lang papasok. Diba? Nakagulat. Walang traffic, hey! Woohoo! Tinga-tinga tayo mga kaibigan. Lagi natin tatandaan, huwag tayo magmamadali dahil lahat tayo ay makakauwi. Hindi lang natin alam kung kailan. Dahil pag sobra traffic talaga, talaga minsan di-delay talaga tayo. Sa oras, 2 oras. Depende sa dami ng sasakyan. Kaya ganun pa man, huwag tayo magmamadali. Relax lang tayo. Palaging cool lang, huwag masyadong mainit ang ulo. Kung medyo nainis tayo sa kasabay natin sa kalsada, huwag natin yung masyadong damdamin. Pagod lang din siya, pare-paras lang tayong pagod. Kaya tayo ay magkaunawaan at magbigayan. Alright. Di ko masyado makita yung ano, kalsada kasi napakadilim. And the best way is daan-daan lang tayo. Ayun oh. Ayun, isa pa. Ayun. Parang Hampshire ang dating eh. Kaya daan-daan lang pag ganyan. Baka malos control ka. Sarap talaga ng feeling pag uwi ka na ng bahay, no? Parang wala ka nang masyadong iniisip, no? Ito marami na yun, yung mga puti na yan, ang tataas niya. Kaya ingat-ingat kayo dyan. Huwag kayong mabilis dyan. Bila na lang kayong tatalsik pag matuloy ng takbo nyo dyan. Okay, kanan tayo dito. Nakakasilaw yung ilaw ng sasakyan. Dahan-dahan lang tayo, diba? Relax lang. Alam nyo bakit ko sinasabi pa ulit-ulit yun, no? Kasi baka napapansin nyo, paulit-ulit na lang. Ano yun eh, parang reminder ko yun eh. Reminder ko, nire-remind ko yung mga viewers ko na palagi mag-iingat kasi yung mga videos natin is about safety, kumbaga advice sa isang safe na ride papunta trabaho kung saan man. Ine-encourage ko talaga yung iba na maging safe, no? Dahan-dahan lang, makipagkarera sa mga kasada kasi tingnan yung mga kasada natin dito sa Pilipinas, san sisikip, saka mamaya may makasalubong tayo, may makabanggaan tayo, diba? Kaya ine-encourage ko talaga tayong lahat na maging alam mo na, wag masyado magmamadali, relax lang, diba? Magtimpi tayo, diba? Wag padadala sa bugso ng damdamin, diba? Relax lang, kumbaga, at lahat tayo ay makakarating ng safe, diba? Isipin nyo yung pamilya nyo, isipin nyo yung mga asawa nyo, anak nyo, yung mga magulang nyo, na makakapiling nyo siya sa bahay pag uwi, diba? Yun ang the best. Hindi yung pakipagkarera, hindi yan. Mali. Maging mature tayo lahat, diba? Maging mature sa pag-iisip, diba? Iba kasi nakahawak lang ng motor, alam mo yan, parang gusto palagi karera na. Parang naano yung pride nila, no? Na ayaw nila naunahan, diba? Pero isipin natin na pag may gumawa sa atin, hayaan natin, di sila
minsan di natin alam, baka talaga nagmamadali lang, no? Hindi nila intention talaga na mga rera. Pero katulad nito, no, ang gulo eh, di ba? Nawawala tuloy yung diskarte natin sa pagdadrive kasi iniiwasan natin sila, di ba? No? Di ba? Kaya hanggat maaari pagpasensya na lang natin. Siguro talaga nagmamadali, may emergency, di ba? Pero meron talagang rider na once nakala mo, pag nauna mo siya ng konti, tutulinin niya palalo. Ayaw niya nung parang nasasapawan, di ba? May ganun talaga eh, no? Para sa akin parang apakababaw ng pag-iisip, no? No, parang ayaw mauna, nasasapawan siya. Ayoko nang ganun eh. Ayokong maituring na ganun yung pag-iisip kasi nababawan ako. Ayoko nang ganun. Hangga't maaari magbigay nga tayo. Hindi ko ugali yung ganun. Oo. Pakita natin na okay tayo, di ba? Pakita natin na maayos tayo mag-isip. Pero minsan minsan maiwasan sa isang tao eh, no? Minsan may ibang iniisip habang nagmumotor, kaya minsan napapasingit na lang, napapauna lang, parang ganito kunwari. Yan, di ba? Kaya mahalaga dyan focus tayo palagi sa kalsada. Hindi natin alam minsan yung galaw ng katabi nating nagmumotor din, bigla na lang bibilis, bigla na lang hinto. Kaya pinaka-the best siguro dyan maging tayo alert, focus, silang kumbaga. Yan lang. Ang hirap din ang hirap din i-explain, pero sabot na ako kaya pinipili ko siyang maibahagi, no, sa sarili kong pananalita. Sa tingin ko na ma-explain ko na maayos, di ba? Minsan kasi may mga terms akong minsan nabablanko ko kasi nakafocus ako sa drive. Minsan nabablanko ko, hindi ko minsan maalala yung term. Ginagawa ng babae rin. Nagja-jogging. Pag nauna siya, diba, ipagbigay natin kasi baka mamaya bigla siyang bumilis, maipit tayo. Kesa naman yung uunahan mo siya tapos magagalit siya, magkakainisan pa kayo. Saka tayo palagi natin tatandaan na palagi tayo magsusuot ng helmet, no? Lalo na kasama natin yung mga asawa natin o yung girlfriend mo o yung anak mo. Hindi kami buwabiyahe o hindi ko inaangkas yung anak ko sa asawa ko nang walang helmet. Palaging may helmet kahit malapit pa yan kasi kinakabahan ako eh. Pag may nangyari masama ako, wala ibang sisin kundi yung sarili ko. Kaya ganun ako protective. Sasabihin ng asawa ko, hindi malapit, hindi kailangan mag-helmet kasi delikado. Ako nyari, bigla ka napataw, hindi kawawa yung angkas mo. So ito mga to, wala pang green light nag-uuna na. Pangit yung ganoon. Isa pa ibilis. Nakagulat kasi. Nagugulat ako. Ang hirap dumaan dito, dami lubak. Naalala ko yung aking battery ng GoPro. Bumili ako sa Lazada Bumili ako ng extra dalawa. Tapos hindi ko na makita. Nung nagpunta kasi ako ng Pangasinan, nung may video kasi ako nun na madumi motor, yung tumagas yung yung sealant. So ang dumi-dumi ng ilalim. Kaya during the ride, naganap ako ng yung car wash, naganap ako ng pwede paglinisan ng motor. Tapos siguro nung nagkakalkal ako, naipatong ko yung battery siguro doon sa taas ng apartment. Tapos umandar ako, alimutan ko baka nakapatong doon, kaya siguro nawala. Kaya ngayon isang battery lang yung ginagamit ko. Mabuti itong ADB mayroong USB port. So kahit nagra-ride nakapag-charge ako, no. So hindi na ako nagpapalit ng battery. No, nakasaksak na lang siya pag lobat, pero hindi ko alam kung baka mamaya kasi yung battery, di ba? Dapat pag chine-charge mo, di mo siya ginagamit. Dahil kung hindi, lalong delete ang buhay ng battery mo. So kung di mo siya ginagamit, pwede mo siyang charge. So pag ginagamit mo, huwag mo dapat siyang chine-charge. Pero sa ngayon kasi, isa lang yung battery yung ginagamit ko, kaya pag nalobat, sinasaksak ko siya doon sa USB port itong ADB, kaya naka-record ako. Meron akong remote ng GoPro kaso nakalimutan ko naman siya palaging dalhin. So kaya naman minsan nakalimutan ko rin siya i-charge, kaya di ko rin siya dinadala. So mahalaga yung remote para hindi tayo pindot dito sa GoPro. Pwede kasi isasabit mo lang sa leg mo. Okay, strap mo dito sa wrist mo, abot mo na siya. Okay, dito sa motor, pipindutin mo na lang na ganyan para kunyari mag-stop recording ka. Hindi ka napipindot sa GoPro, diba? Hindi maalis yung kamay mo sa handlebar. Alam nyo ba dito sa C5 extension ang daming umaaligid. Daming umaaligid talaga. Paguguli ka na lang mga bandang alas 12 hanggang madaling araw, no?
Dahil mo nakikita dumadaan sa kalsada. Gabing gabi nakita mo naglalakad na sa gilid, di ba? Mag-isa siya, oh, no? Di mo alam, baka mamaya multo pala yun eh, multo na naglalakad doon sa tabing kalsada kahit madaling araw, no? Nakakatakot. Madaling araw kahit, di ba, walang sasakyan, makita mo siya dumadaan lang, nakakatakot. Ang dami mga nakatambay dyan, no? Huwag kayong hihinto kasi baka kung ano man, baka may masama mangyari sa inyo. Baka multo. Tayo sa napakagandang tulay ng C5 extension papuntang seaside. So minsan pag papunta kayo ng na Cavite, Las Piñas, pwede kayong dumaan dito. Pagkatawid nyo ng ng tulay, so dito kayo sa gilid. Tapos may makikita pa kayo mga nagtitinda ng tahong, mga hipon, talaba, iba't ibang isda. Okay din eh, kasi kunyari kesa pumunta kayo ng palengke, mahirapan pa kayo mag-park doon, tapos palakad-lakad pa kayo masikip. Dito pwede na kayo mamili ng mga seafoods, pero kadalasan maraming dito yung tahong sa katalaba, saka yung daing, no, yung binibilad sa araw. Kaso minsan parang di mo alam kung malinis eh, no? Pero madalas pag napapadaan bibili ako rito ng talaba. Bira lang din naman ako kumain ng talaba kasi one time naparami yung kain ko, so baka talaga sikmura ako hanggang umaga. Amoy na amoy yung talaba. Oh, hirap pag sumasakit yung sikmura. Kaya ingat sa pagkain ng talaba, siguraduhin yung busog na kayo bago kayo kumain. Huwag kayong kakain na nang wala laman na sikmura. Saka ipupulutan nyo, nako, kailangan may laman ng sikmura nyo kasi talaga maraming nayayari dyan. Kaya naalala ko kasi bumili ako ng talaba sa katahong, so niluto ko parehas. Pinaparami yung kain ko. Yun, kinabukasan sa kinasikmura ako. Ito, ititindahan nila dyan. Yan. Kaso sarado na. So umaga bukas sila, syempre hanggang hapon. Parang dito kasi yung bulungan, parang dito rin sila nagbabagsakan dahil basuro. Dito rin sila nagbabasa. Parang parang bulungan din. Di ba may bulungan doon sa may Parañaque, yung seaside, pagpupunta ko ng MOA, diba doon yun ako dumadaan, nakita sa iba kong video. Tapos matadaanan ko yung bulungan doon sa may Parañaque. Doon okay na bumili ron talaga kasi doon talaga yung bagsakan, mura talaga ron. Mas mura doon sa palengke kasi yung mga nagbebenta sa palengke doon lang din kumukuha. Kaya kung bibili kayo ng mga hipon, ako mura-mura doon. Saka ng mga tuna, pampango, bangus. Minsan parang alas 10 pa lang ng gabi nagbubukas na sila, nagtitinda na sila. Umaga wala na masyado. Gabi hanggang alas 10 hanggang madaling araw yun. Magulo na ron, dami ng sasakyan doon. Kaya maganda pupunta ka maaga pa lang. Oo, para di ka mahirap kasi pahirapan ng parking doon eh. Lalo na pag 4 wheels ka. Maganda doon pupunta ka scooter kasi pahirapan talaga parking. Pero sulit naman pag nakapamili ka, murang-mura, saka fresh, di ba? Tuna, talaba, bangos, kung ano pa yung mga mamahaling isda, mabibili mo lang doon ng mura. Pero kailangan bubulong ka lang doon. Bulungan nga eh. Alam nyo, kahit meron ako MDL na nakalagay sa motor, di ko masyado ginagamit kasi ayaw ko talaga nakaka-perwisyo ng kapwa rider, no? Napakaliwanag talaga. Ito nabibinili ko, yung Senlo na X, nakalimutan ko na. Pero kahit mali siya, napakaliwanag niya. Grabe, ang bango. May nadaanan ako nagluluto ng piniritong daing. Ang bango, grabe. May naamoy yung suka, saka yung bawang. Ginutom ako, wala pa akong hapunan. Nakakagutom. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating video. Huwag nyo rin po sanang kalimutang i-hit ang notification bell at saka magkaroon po kayo ng mga bagong information sa mga bago po natin mga videos. Kita-kits po tayo, bye bye.